Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Jesus na hindi lahat ng mukhang mabuti ay totoo. At hindi lahat ng tahimik ay walang sinasabi. May mga taong nakadamit tupa pero sa loob ay mababangis na lobo. At sabi ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Sa ating panahon na napaka-visual, lahat ay nakikita sa social media. Lahat ay pinapalakpakan sa TikTok o Facebook Live. Paano natin malalaman kung sino ang totoo? At mas mahalaga, paano natin malalaman kung tayo mismo ay namumunga ng tunay na kabutihan? Maging mapagmatyag, ang panlabas ay maaaring mapanlinlang. Ang mga huwad na propeta ay hindi dumarating dala ang kasamaan sa anyong halata. Hindi sila may sungay o may matang kulay pula. Sila ay maamo sa panlabas. Marunong magsalita, magaling mangumbinsi. Ngunit ang layunin ay kapangyarihan, yaman at sarili. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Minsan tayo rin ay nahuhulog sa pag-aakalang ang kabutihan ay nakikita sa panlabas. Laging nasa simbahan, palaging may dasal sa labi, may hawak na Biblia o rosaryo, pero ang tanong, may bunga ba ang ating buhay? Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. Sabi ni Jesus, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya't kung gusto nating malaman ang totoo, tingnan natin ang bunga, hindi ang salita. Ang taong tunay na tapat ay hindi palasigaw ng kabutihan, tahimik siyang naglilingkod. Ang taong may malasakit ay hindi nagpo-post ng donasyon, kusa siyang tumutulong. Sa mata ng Diyos, ang integridad ay hindi ingay kundi bunga. At ang bunga ay hindi agad lumalabas. Kailangan ng panahon, ng ugat, ng lalim. Ang ating bunga ay patotoo ng ating pagkakaugat kay Kristo. At sa huli, ang tanong ay hindi lang kung mabait ba tayo, kundi kung tayo ba ay nakaugat kay Kristo. Ang mabuting puno ay namumunga ng kapayapaan sa gitna ng gulo, pagpapakumbaba sa gitna ng tagumpay, pagpapatawad sa gitna ng mga sugat, katapatan sa gitna ng mga tukso, kagalakan sa kabila ng mga sakripisyo. Hindi ito bunga ng pagsusumikap lamang, kundi bunga ng buhay na nakaugat sa panalangin, sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng nagpapakabanal ay banal. Hindi lahat ng maganda ang sinasabi ay may mabuting ginagawa. Pero lahat ng may matuwid na puso, kahit tahimik, ay nag-iiwan ng mabuting bakas. Kaya ang tanong ay hindi ano ang hitsura ko sa harap ng tao, kundi ano ang bunga ng buhay ko sa harap ng Diyos. Pagnilayan nga po natin, tayo ba ay puno na may bunga ng kabutihan?
Ang ating mga salita, kilos at pag-ugali ba ay nagdadala ng pag-asa, kapayapaan at pag-ibig sa ating kapwa? O tayo ba ay panlabas lamang ang anyong Kristiyano, ngunit walang bunga sa ating kalooban? Samahan niyo po ako sa panalangin sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming puno ng buhay. Ikaw ang nagpapalalim ng aming ugat. Ikaw ang nagpapabunga ng aming puso. Linisin mo ang aming loob sa lahat ng pagkukunwari. Bigyan mo kami ng biyaya na mamuhay sa katotohanan at kabutihan. Kahit walang palakpak, kahit walang papuri, gawin mo kaming mga punong namumunga ng pag-ibig, na sa pamamagitan ng aming tahimik na pamumuhay, Ikaw ay makilala at maparangalan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.